Tayo sa iba pang mga development mga kabombo kaugnay pa rin po sa itong epekto ho ng oil crisis dito po sa ating bansa, no? Meron pong programa ngayon ng gobyerno kung saan ang mga binabayaran pong toll ay medyo mabawasan ng kaunti. Meron pong discount para ho rito. Para ho mabigyan tayo ng mas malawak na update tungkol ho dito, kasama ho natin ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, si Ginoong Robin Ignacio. Magandang araw ho sa inyo, Sir Robin, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang gabi, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito, sir. Magandang gabi po at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay ng Bombo Radio. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines ngayon pong gabing ito, Sir Robin. Update ho kami, paano ho Opo. yung magiging implementasyon ng ating toll discount by 23 na ho yata, yung pagsisimula ho nito, Sir Robin? Tama po sa Genesis, umpisa na po ito ng Monday, March 23 at for the period po ng 2 months, so hanggang May 22 po ito. At yun nga po, bababa po itong ating toll rates to the previous levels po. Ito po ay programang gawa nga po ng Metro Pacific Tollways Corporation para po sa NLEX, SCTEX at saka Cavite. Paano ho ito, sir? Kasi si Pangulong Marcos ang nag-announce ho ito. Ano yung magiging computation po na, well, tatanggalin doon ho sa binabayaran ho ng bawat motorista? Para po sa ating unahin po muna natin yung mga eligible po, ano. Para po sa mga lahat po ng class 3 na vehicles or mga trucks, ano po, na meron pong valid Easy Trip RFID at meron pong sapat na balance. At para sa class 2 naman po, I mean, itong trucks na to, hindi na po nila kailangan mag-register. Pero po para sa class 2, yung ating mga PUVs at saka modernized jeepneys, kailangan lang po nilang mag-register. At ang registration po ay mula nga po March 23 hanggang April 5 po. At kailangan lang po nilang i-download yung programa po kasi namin ay kabiyahe program po ng NPTC. Ano po. Ito po ay pwede po silang mag-apply. I-download lang po nila yung application form ng kabiyahe at ito ay fill outan. At yun po, kailangan po ay maibigay din po nila yung kanilang mga ORCR, yung kanilang Certificate of Public Convenience or yung provisional po ng authority po ng LTFRB. Government issued ID para po sa operator at yung LTFRB accreditation as operator and yung active ECT po. So yun po yung So from class 1, class 2 saka class 3. So meaning mula dun sa mga maliliit na kotse, yung mga private vehicle hanggang dun sa mga kuwan na ho ito, ano, yung mga delivery trucks, tama ho ba? Sir hindi Robin? po hindi po kasama yung private vehicles po dito. Ang mga class 1 vehicles lang po na kasama ay yung pong mga public transport na class 1 po. Yung Ay, mga okay. 2 axles po. Opo, ituloy lang po nila for NLEX, ituloy lang po nila yung paggamit ng kanilang pasada card kung saan po ay bibiyahe po sila ng walang limit po at ito po ay may discount na po. So, itong programa po ito for class 2 at saka yung modernized jeepney at ganun din po yung truck for as long as hindi po sila kasama dun sa mga previous na discounted programs po ng MPTC. Kagaya po nung mga discounted trucks po na kasali po sa nagta-transport po ng agri-products. Ay Oo. hindi na po sila kasama po dito. Oo. Opo. Ang naunang announcement ng Toll Regulatory Board, Sir Ruben, is that, yun, sabi nga ninyo kanina, aabot ito ng 2 buwan, ano? So, kahit na anuman yung magiging paggalaw ng oil prices, let's say magkaroon ng rollback sa mga susunod na araw, hindi nito maapektuhan. Magtutuloy pa rin yung ating diskwento. Tama po kayo sir. Ang programa po ay for a period of 2 months. So tuloy-tuloy po ito ng within 2 months po. Mhm. Okay. Sa karagdagang mga updates, Bombo Ever? Alright, just to follow up lamang po, ito po bang volume po ng mga sasakyan na bumabaybay po dyan sa mga tollway, hindi naman po ba naapektuhan dito sa epekto po ng pagsipa po ng presyo po ng mga produktong petrolyo?
Sa katotohanan po, mula po nung biglang tumaas yung presyo po ng ating gas prices, yung mga diesel, ay bumababa po yung volume po natin ng traffic po dito sa NLEX at ECTEX. At tuloy-tuloy po hanggang mga araw nito, tinitingnan po natin kung ano po yung behavior ng pagbaba ng ating volume po ng mga bumabaybay po dito sa mga expressway po namin. Estimated average po per day na lamang siguro simula po noong naranasan po natin itong epekto ng oil price hike po. Meron pong roughly pagbaba po ng mga 8% ng bumabaybay po dito sa NLEX at NCTEX po. Alright. Kamustahin na rin po namin yung preparasyon po ninyo dun po sa inaasahan na naman pong Holy Week Exodus. Ay, opo. Kami po ay nag-prepare na po nga para po dito sa maaring pagdagsa pa rin po ng ating mga kababayang bibiyahe ditong Holy Week. Bagamat ang oil prices ay napakataas at maaring hindi po ganoon karami yung babiyahe. Pero masasabi pa rin po natin na magkakaroon pa rin po ng maaring pag-congest ng ating expressway. So mula po March 27 hanggang April 6, pagkatapos po ng Easter Sunday, tuloy-tuloy po na open po lahat ng lanes dito sa NLEX at ECTEX. At ganun din po na meron na po kami mga dagdag na deployment na personnel po namin. At para po dito sa mga inaasahan po namin na mga oras, araw at oras na pagdagsa ng ating mga kababayang bibiyahe, kami po ay mag-i-implement po ng counterflow, na mahabang counterflow mula po dito po sa Balintawak hanggang Bukawi dun sa pag-uwi po ng ating mga kababayan. At ganun din po na yung pagbalik naman po, maaring Sabado at ang Linggo ng hapon, ay mag-i-implement naman po kami ng counterflow mula po Bukawi hanggang Balintawak at iba pang area ng expressway kung saan po namin makikita magkakaroon po ng pag-congest at kailangan ay makapag-implement po kami ng counterflow kung ang kabilang direksyon naman po ay magaan-gaan po yung daloy ng traffic. Okay. Just in case po maaga pong paabiso ito sakali sa atin pong mga motorista, paano po yung ongoing po na mga road repairs sa NLEX? Maihahabol bang magamit po ito before po yung holiday rush? Tama po kayo, ma'am, at kagaya na nabanggit ko po kanina, lahat po ng mga roadworks po nating naumpisan ay tatapusin po hanggang March 26, Huwebes po yun, magpansan. At mula nga po March 27, tuloy-tuloy hanggang road closure o road work. At baliban na lang po kung meron yung emergency repair na kailangan gawin. So open po lahat ang ating mga lanes para sa ating motorista. Alright, Bombo Jen. Okay. Sir Robin, maraming salamat from time to time. Lalo malapit na po ang semana. Muli kaming uugnay ho sa inyo para sa mga karagdagang development pa rin dyan sa may Northern Luzon Expressway. Maraming salamat, sir. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ho sa inyo. Ang nagsisilbing Assistant Vice President for Traffic Operation ng NLEX, si Sir Ruben Ignacio, mga kabombo, kaugnay pa rin po sa dalawang usapin. Yun pong diskwento para ho sa binabayarang toll ng ating mga pampasaherong mga sasakyan at yung mga delivery trucks. At pangalawa, yung pong preparasyon para ho sa nalalapit na Semana Santa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.